Bali 2 teams kami doon sa Dalipuga. So, alam mo ang tao doon, papunta ditong Kiwalan, pag alas 5 sa hapon ay nakasarado ng mga bahay doon. So, sa information ko, kasi yung ano doon, yung ship house namin doon sa Dalipuga, ang isang kapatid nila ay hinari na ng NP doon. Ngayon, sabi nila, sa information nila na yung naka-standby na mga bata, mga standby, basta standby doon ng mga alas 5 pa alas 4, ay mga esparo yun. Kasi kilala na hindi mga taga riyan sa lugar na yun. Ngayon, nung yung si Dagasuhan din, mga pamilya, PNP, PC pa noon, NP pa noon yun sila. Tapos, namamasyal kami noon, pinupuntahan talaga namin yun sinasabi nila mga esparo. So, nakikita namin na pag nandyan ako, magdating ako, magsialisan sila eh. Pero, ano ko noon, may ko lang kami 3 sa ako 45. Kaya maganda itong harap-harapan na labanan eh. Ngayon, siguro kilala ko ng mga, ano noon, mga esparo. So, hanggat nakaabot kami ng boundary ng Iligan at Osamis Oriental sa Kuan Lugait, ayun pa rin mga impormasyon. So, ang mga tao doon na nakaalam sa akin ay halos naghihingi na ng anting-anting, naghihingi ng... So, kako sa kanila, paniwala sa Panginoon, hindi anting-anting. Kaya walang ano yan. So, noong may information doon na nandyan daw yung may 3 esparo daw na sa bahay na yon, sa taas-taas ng detachment namin, na yun pa nag-ambos sa 53rd Engineering Company. So ngayon, nag-ano ako noon na ipinarig ko yun sa kila sa Bandiha na region. So yung 3 patay noon, pinarid nila yun sa Iligan City na binaril daw, walang kalaman-laban, ito ang mga ganito. So mga ilang buwan kami doon, ilinipat kami ngayon ng detachment sa Pillsbury kanang flower company sa manager doon kasi may threat ang manager na liliquidate daw, papatayin kasi hindi bumibigay sa NPA. So doon kami. Ngayon paglipat namin doon mga 1 linggo, so doon na yung dating tinitirahan namin. Tinitirahan namin na bahay na yung ano doon, yung kasama sa yung guide namin, yun ang ang kinasuhan ng human rights. So noong kinasuhan ng human rights, pinikapagad yun ng pulis. Ngayon,
pumunta sa akin yung mga kamag-anak. Na kako, sabi nila na, Brad, to anan ko namin, an asawa namin. May kaso na multiple murder. So, ko, bakit gano'n naman? Hindi man guide man lang yun. So, yung pinuntahan ko yon doon. At saka, inabutan ko doon sa munisipyo, pagdating sa munisipyo, wala na. Mabuti may nakapagturo sa akin na doon daw dinala ng pulis doon sa, kasi nananghalian muna bago ituloy sa korte. Ngayon, pinuntahan ko yung pulis, naghuli sa kanila. So, kako anong kasalanan nito? So, pinakita nila warrant of arrest. May kaso nga na multiple murder. So, naawa ako sa tatlo talaga kasi mabubulok yun sa bilanggo na walang kasalanan. So, yun ang pinigilan ko yun. Kako, hindi pwede ito bilanggo kasi hindi naman ito siya may kasalanan. Kami naman talaga ang pumatay ng tatlo. Kami. Bakit ito ang kinakasuhan nila? Yun. Hindi ko hindi po ito mabilanggo. Hindi ko ipabilanggo. Ngayon, siyempre yung pulis, kasi batas ang sinusunod nila kahit mali, susunod talaga yun. Kasi batas yun na may warrant of arrest, dapat kuhaan talaga nila. Serve nila. So ngayon, pag pinigilan ko yon, yung pagdating ng station commander si Colonel Kayungkat, narinig ko yon kasi sa may puno ako ng Flag Fall ng munisipyo. Tinanong sila na bakit nang dyan pa yan, hindi na ito over sa city jail. So, city jail pala ito. Sana sa sir, isa ng pulis, pinipigilan niya nung hindi pinapabilanggo yung mataas ang buhok. Ayan, ako, tinawagan ako ng Kayungkat. Dahil hindi naman pangalan ang tinatawag, yung pasiwit-siwit, sit-sit, ayun ang inano ko sa kanya. Pinuntahan ako ng nung pulis na pinapatawag ka ni Colonel Kayungkat. Ngayon, tindig ako, magsaludo sa kanya. Sabi ko, sir, anong problema? Anong rank mo? Sabi ko, technical sergeant. Kana gusto ba nyo gusto mo makulob, sabi na, makunan yung yung kaldero mo, gusto mo yun mabaliktad. Kako sa kanya, sir, hindi kaldero ang sinusugal ko dito, pati buhay ko. Kasi kahit ikaw pulis, alam mo ito na walang kasalanan ito. May mga parniskape na may mga spot report ito, may mga encounter reports na pati ang PC, mayroon itong mga parniskape sila, ang brigade, mayroon ito. Hindi ito silang pumatay. So pag binilanggo mo ito, nagsinungaling tayo. Yung totoo, tayo ang pumatay. Kasi kung ibalanggo natin ito, sino pang sasama sa atin na civilian na maging asset natin? Wala na. Ngayon, sana, ano pala ang desisyon? Sabi ko, hindi ko ito pabilanggo, sir. Ngayon, umakyat siya sa munisipyo, tinawagan yun siguro ang brigade, pumunta yung intelligence officer namin, si Captain Bonifacio, kinausap ako pagdating doon ni Captain Bonifacio na sabi na pinapabilanggo yan ni Colonel Kakanando. Sabi ko, sir, isa pa kayo. Sabi ko, kako nagdepensa nga tayo sa tao kaya walang kasalanan. Sabi ko, dapat sabihin mo naman, sir, siya na wala itong kasalanan, hindi natin ito bilanggo. Bahala na tayo ang mabilanggo. Kung kasalanan man natin na tayo ang pumatay. Hindi maganda. Ayaw ko, sir, ayaw ko mangyari yun. Kasi naawa ko. May mga pamilya ito. At saka di pa makakyat ito sa bundok
kasi inaabangan ng mga NPA. So, kako, paano ng pamilya nito? Yun, sana, sige, nag-acute si Captain Bonifacio sa kay Colonel Kayungkat, ngayon umalis, mga hapon na. So, sinabi ako ng pulis na habulin natin si Captain Bonifacio kay papunta yun daw sa korte sa Judge Javier. Ngayon, pinunta namin, hindi na namin din nabutan. So punta siya, akyat yung kuan kasi na ang branch, anong branch 12 bata, 9, doon sa taas. So yung palang kuan, yung palang warrant of arrest, dapat i-present mo yan sa korte na accomplice ang kuan, na nahuli mo. Ngayon, i-justify pala yun doon sa korte na na-receive nila. Ngayon, i-turn over na ang suspect sa city jail. Ngayon, nung pagbalik noong tao ng pulis na yon, tinanong siya ng civilian driver man kuan sa pulis, ang kuan service. Tinanong ng driver na saan tayo, sir? I-turn over natin ito sa city jail kay na-receive naman ito. Ngayon, tinapi ko yung pulis. Sabi ko, sir, manong, matanda ka naman, no? Kana, dong, magkuhan ako, mag-re-retire ako sa natuig. Yun, parang nainis ako sa kanya. Sabi ko, ngayon, di ka maka-retire, bariling kita ngayon. Bariling kita ngayon kung ito-turn over mo ito, sigurado yan, bariling kita. So, balik sa munisipyo. Balik kami doon. So, pagdating namin doon sa munisipyo, marami ng PC doon. Ngayon, naririnig ko yung intelligence, kasi sa atin man yun, yung MIG, na Choy, bantay ka kasi manda ka kasi yung mga PC interesado. Na bakit sana ayaw mo daw sumunod sa batas? Sabi yun ba? Ngayon, ang kuha namin, ang ban namin, kasi naghiram kami sa Pillsbury ng ban, doon last ang armas namin. Ngayon, inano ko yung one time, kako magsuot tayo ng uniforme at balikan natin sila. Kako, huwag niyong preso, ibilang ko yan, kasi sigurado yan, maggubat-gubat tayo, war game tayo dito. Ngayon, pagbalik namin, naka-black fatigue na kami. So, nagtindig ako doon sa mga upuan na simento ng plaza sa Iligan. Kako mga kabaro ko, mga PC, makinig kayo. Kasi kung sabihin ko sa inyo na parang mga aso kayo, tahol lang tahol, hindi nyo alam ang tinataholan nyo. So, hindi maganda. So, ganito nangyari nito. Ganito nangyari. Kung naalala yung pinarid dito na tatlong namatay sa NPA. Actually, kami ang nag-read noon. So, actually, may mga parniskape, ang brigade, ang PC, ang police. At saka mayroon mga ebidensya na yung inambos nila ng mga pack, na mga may mga subversive documents pa na nakita namin. So, bali, yun ang nila. Yun talaga numambos. So, bakit itong ang kakasuhan, ang guide? Kung kakasuhan mga sila, kung conspiracy, so pati kami. Ba't pinili lang nila? So, kako, intindihin nyo, bago ka, kasi kako, hindi ko talaga ito pabibilanggo. Hindi talaga, hindi pwede. So, yun, nakinig ang mga PC, nagsiwian sila. Noong kinapunan na, kinausap ako ng pulis na isip keeping lahat yun, kung ang tatlo, doon sa PC.
So ngayon nung pumayag ako, sabi ko basta walang ibilanggo, doon lang sa PC. Walang lang ibilanggo. Kaya iba na yung usapan, basta ibilanggo nyo to. So ngayon, uwi kami, punta sila PC. Ayun, kinaumagahan naman, doon naman ang pamilya ng mga guide, nagreklamo na sa akin na pinasok sa bilangguan. Ganun ba? So, tinanong ko yung mga ano doon, sino sasama? Actually, parang desperado na ako ba? Na bakit ang mga guide wala nang papuntahan? Kung mga guide sa military, likwiton ng NPA. Kung hindi malikwit, pabilanggo. So, dapat mag-isip sana ang gobyerno na yung labanan yung pang-api, mga human rights. Kasi kawawa yun, yung kumakampi sa atin, gobyerno. So, nung nabilang ko na, inano ko yon, yung mga natin doon, yung mga asset. So, kako sino masasama, palabasin natin yon. So, sino ang sasama? So, volunteer man sila, kami. No, kako hiram tayo ng armas sa brigade. Kasi kakonsabo ko rin yun, si Master Sergeant Chusores. So, pinuntahan ko. Gipan sinakyan namin. So, gusto rin siya. Payag din siya na pahiramin kami ng armas. So, briniping ko na yon yung mga tao na huwag bumaril. Kung babaril ang PC, sa pag-recover natin, pabaril natin sila. Pero huwag lang kayo babaril. Pero kung hindi na makaya, na ang pagbabaril gaganti tayo. So, nung kinamagahan noon, linggo noon, kasi di ba sa Dalipuga, sa ano yung kuan ninyo, Jer? Lugar ninyo? Iligan? Sa Iligan? Ano yung lugar? Tibanga. So, bago magdating ka sa kuan, bago magdating sa bridge, sa tulay, kakanan ka. Di ba? Kakanan ka papuntang PC. Sa Tipanoy. Oo. Sa Tipanoy. Ngayon galing dito kalan. Mabuti na lang, may sumigaw. Sana, Choy, sabi na, may namatay, sana papatay si Sinjong. Sinjong kasi nag-read sila at si Rio, kasama si Rio, nag-read sila doon sa Palao. So, ayun, ranger din yun sila. Tinamaan si Rio at si Sinjong. So, instead na pupunta kami doon, na-recover yung bilanggo, papunta lang kami sa encounter site. Encounter area sa Palao. So negative naman pagdating namin doon, wala na. Ngayon, nung punta namin doon sa Sanitarium Hospital, so, positive na patay na si Sinjong at sugatan si Rio. So, balik kami noon sa brigade, sa Ditukalan. Pagbalik namin, noong nalaman ni General Kakanando yon na kukunin namin ang bilanggo, ng mga asset. Pinatawag ako niya, kasi kinaumagahan noon, Lunes, Command Conference. So doon lahat ang mga provincial commander, station commander, mga brigade,
battalion commanders. So, halos doon lahat. So, yun ang ano namin, tinanong niya ako. Pagkuhan ko kay, siyempre sa ano natin, sa supin natin sa military, saludoan din paredris ka. So, doon lahat ang commanders. So, si General Canando naman, mayroon naman tatang-tatang na kung anong sabihin ng tatang niya, yung spiritual advice niya, yun ang susundin niya. So, doon nagtalo kami kasi mayroon ano yun eh, may kapangyarihan, sabi niya, yung matanda na spiritual advisor ni General Canando. So, doon ako na walang tiwala ang General Canando noon. Kasi niya at gagawin yung pinagsasabihan niya. So, naririnig ko yun din yun, yung matanda na yon na sinabi sabihin mo magpagupit at susunod yan. So, sa General Canando, magpagupit ka. Sabi ko, sir, sa simula, nung pagsaludo ko sa kanya, sinabi niya ako na, ba't kukunin mo doon ng bilanggo? Sabi ko, sir, kukunin ko yun kasi alam ko walang kasalanan yun. Ba't natin ipapabilanggo? Yung ang ano ko, yung anong purpose ko doon. Sabi ko, hindi ako pumunta doon na wala akong katuwiran. Sa katuwiran ko yun kasi nakukonsensya ako. Kasi alam natin walang kasalanan yun. Oh. Parang kung sino kasi ako, hindi naman ako sir parang kung sino. So, hayaan na ba natin yung tao na mahirap yun, may mga pamilya yun. So, kaya hindi nyo makaya. So, hindi kayo makadepensa. So, ako na lang magdidepensa. No. So, yun ang ano doon na doon siya magkukuha ng command sa matanda na yon. Pagkabit ka, sabi ko, ayaw ko na. Sabi ko, sir, bigyan mo ako ng order na discharge. Saka maghanap ko ng unit mo. Sabi ko, ayaw ko na, sir. Ayaw ko na. Sabihin naman ng matanda no, ng matanda na yun, sabi, ulitin mo. Sir, magpagkabit ka. Sabi ko, ayaw ko. Sabi ko, ngayon, sinaba ko ni Colonel Dicio, Colonel pa yan, hindi pa General si Dicio, siya sa 6-5 doon, huwag mong sagot-sagot yung sabi si General Canando kay commander natin yan. Sabi ko, hindi pwede yan, sir. Hindi ko yan sasagutin kung hindi siya pumapayag o hindi siya sumusunod sa utos ng matanda. Hindi yan military matanda eh. Ba't doon siya sumusunod sa utos ng matanda? Oo. Ngayon, nag-ikot sila. Punta dito, alam ko, kuha nila ako ng mga kapangyarihan daw, sabi nila, na susunod kung anong gusto niya, yung matanda na yon, pinuntahan ako dito sa likod. Biyong pa rin, balik-balik. Sinabi ko na sila na parang sira ka masira na plaka. Balik-balik mo ang kernel mong tao, general ka na. Sumusunod sa matanda na yan. Kasi yung matanda na yan, maraming natakot doon. Kasi yung upuan ng tao, sumusunod daw sa kanila. Hindi ko rin nakita yun, pero sila nagsabi, yung mga military doon sa brigade, na yung pagkain mo, yung plato sumusunod sa iyo. May kalukuhan yung matanda na yun. Ngayon, balik sila doon sa harapan. Ngayon, sinabi si Colonel Dicio na, alam mo sir, kung pag hindi natin sinagot yung mali, pag binalik-balik yan, magiging tama. Ako balik-balik. So sagutin natin. So sinasagot ko siya. Ngayon, sinabi niya Canando, kinuha niya na papunta sa kwarto niya. Halika dito.
sama ko. Sama ko. Akala ko suntukin ako ba? Kay total, ako, kuha naman ako. Handa naman ako ma-discharge. Aw. Ako. Nakatawa ko ba? Ngayon, pagdating doon, mabuti, yinakap niya ako, ni General Canando. Naghag siya sa akin. Ang sabi niya, nag-iyak siya. Sana hindi mo ba alam na ikaw dito ang inaasahan ko, sinasagot-sagot mo ako, na maraming tao, sana. Wala, hindi mo ba alam na ikaw ang inaasahan ko dito sa brigade? Kung may mga mahirap na may mga problema, ikaw ang nagpaparte sa mga natin, operasyon. Kako, sir, sana ang ano ko lang sa'yo, sir, susundin kita. Kung hindi ka inuutusan ng matanda na yon, hindi naman yung military. Ako dapat gano'n, sir. Susundin kita kasi ako, sir, masunurin ako sa mga opisyal. Pero po, pag ang matanda na yun ang mag-command sa'yo, ayaw ko nang sumunod. Kasi hindi naman related sa military command. Walang ano yun. So kaya sinasagot kita, baka nadadala ka na noon sa kapangyarihan ng matanda na yun. Sabi ko, sir, wala akong kinikilalang kapangyarihan sa mundong ito, maliban sa Panginoon. Panginoon. Yan ang ano ko sa'yo. Yung pumasok ang matanda, ngayon, nagsikan sa akin siya, linamano niya ako, sinabi siya Canando, sa mabigat ito, maning, kay Manuel Managano, mabigat yun. Sagot ang wala akong bigat. Pero, huwag mo ka ako kung papaniwalain sa kapangyarihan mo ipinapakita mo sa tao, kasi hindi kapangyarihan ng Diyos yan, kapangyarihan ng demonyo. O sabi ko, hindi mo ako madala. Ano na yan? Sabi ko, huwag ganun. Hindi maganda yan. Sana, sige, magsasama tayo sa bandang huli. Sagot ang ikaw ang sumama sa akin. Huwag mo akong asana sasama sa'yo. Kasi hindi maganda yan, ano mo, sinasama ko kapangyarihan. Wala yan. Ang kapangyarihan ng Diyos, hindi yan nagpapakita. Hindi pinapakita ng basta-basta sa mga pangyayari yan na malalaman mo. Sa kanya. Ngayon, sabi ni General, balik kami doon. Ngayon sinabi ni General Canando na sa akin na, sige, wag mo nang kukunin yan doon, yung bilanggo. Kasi ako na ang bahala sa mga pamilya na yan. Ako na ang bahala. Sa ako, hindi ganun, sir. Kung ikaw ang bahala, palabasin mo yon. Kaysa ayaw mo sa gusto, pag hindi mo yung pinalabas, kukunin ko yon. Hindi ako naniwala dyan na ikaw ang bahala sa pamilya niyan. Kasi general ka na. Pagka relieve mo dito, paano ang pamilya niyan? Mabuti lang kung may kasalanan yun, okay lang. Wala namang kasalanan. So sayang mo sa gusto ngayon, pagkatapos nito, kukunin ko dyan. So sinabi niya kahit hindi maganda na salita ni General Canando sa akin, sinabi niya yung provincial commander na sige, palabasan mo yung tatlo. Ako nang bahala kasi gago yan eh. Kukunin talaga yan. Pag sinabi yan, kukunin yan. Gagawin yan. Ayun, asahan ko yan, sir. So, alam mo, pinalabas yung tatlong bilanggo. Hanggang ngayon, walang kaso. So, kung nabilanggo yon, di habang buhay yan. Kasi multiple murder ang kaso.